Ika-6 na pong kaarawan ni Ama. Sapat na itong isda. Sa wakas, nandito na si Ziwan at si Wei. Kanina pa kayo hinihintay ng ina maghapon. Ama, ako ito. 3:00 ng madaling araw. Anong amoy ito? Dinadala mo pa talaga rito ang malansang isdang yan. Hindi mo ba nakikitang ang daming bisita rito? Ilabas mo yan agad. Dalhin mo sa likod bahay. Huwag kang magpahiya sa harap ng kapatid mo. Ina, 10 kilong wild grouper ito. 3:00 pa ako pumalaot. 2 oras akong naghalughog sa mga bitak ng bato. Wala akong pakialam kung anong oras ka pumunta. Ang lansa, huwag kang magpahiya rito. Alisin mo na. Iisang magulang lang ang nagpalaki sa inyo. Bakit ang laki ng agwat ninyo sa buhay? Lene. Si kuya, buong buhay ay isda lang ang inatupag. Hanggang dyan lang talaga ang kaya niya. Tara, ika-6 na pong kaarawan ni Ama ngayon. Huwag nating hayaang masira ang saya ng mga walang kwentang bagay. Ano ba tong makalat at malansang bagay na to? 10 taon. Ano bang klase ng mga tao ang pinalaki ko? Gabi na, ano na naman ba ang ginagawa mo? Hindi ka pa ba tapos sa pagdadrama ngayong araw? 4 na taon ni Ziwan sa universidad. 128,000 na tuition, ako ang nagbayad. 3 taon ni Xiwei sa pag-aaral abroad, 280,000. 250 siyam, 280 siyam, 230 siyam, 211 siyam. Lahat yan, ako ang naglabas ng pera. Down payment sa bahay ni na Ama at Ina, 250,000. Regalo sa kasal ni Ziwan, 180,000. 10 taon. 450,000, 125, lahat ng malalaking gastusin sa bahay, 153, 37. Lahat ng malalaking gastusin sa bahay. Ako lahat ang naglabas. Ikaw ang panganay. Ang panganay ay parang ama rin. Dapat lang na tumulong ka sa pamilya. Ina, sabi mo dapat lang. Itong nakaraang 20 taon. Naitanong niyo ba sa akin kung pagod na ako? Ang perang pinaghirapan ko sa dagat. Hindi niyo na kailangang ungkatin pa. Magkaiba na tayo ng antas ngayon. Mga corporate executive na kami ngayon. Kuya, ang katayuan mo ngayon. Kumpara sa social circle namin, ay hindi na tugma. Kinukulang ang pondo ng kumpanya namin ngayon. Magkano pa ang hawak mo? Ibigay mo muna yung 200,000. Kulang din ako sa budget para sa brand promotion. Kuya, ikaw na muna ang sumagot sa kakulangan namin. Kayo. Itinuring nyo talaga akong no? Ayos lang kung wala kang pera. Ibenta mo na lang yung lumang bangka na iniwan ni Ama. Wala ka namang mapapala sa bulok na bangkang yan. Kapag naibenta mo yan, makakatulong pa sa daloy ng pera namin. Ang bangkang ito lang ang natitirang bagay. Na may tuturing kong sa akin talaga. Hiningi nyo ang pera, ang bahay, at ang panggasto sa kasal. Ibinigay ko lahat. Pero ang bangkang ito, hindi pwede. Nasa kagipitan ang kapatid mo. Papanoorin mo lang silang malugi. Linfeng, nakatambak lang naman ang bangkang yan. Ibenta mo na lang. Ama, ang bangkang ito. Ito ang binili mo para sa akin noong 15 taong gulang ako. Sabi mo, akin na ang bangkang ito habang buhay. 10 taon ko na itong minamaneho. Kabisado ko ang bawat gasgas niyan. Kulang lang kami ng kaunti para sa deposit ng kumpanya. Gusto mo bang makita akong mabaon sa utang? Brand promotion, puro ka lang tsa. Pag nawalan ako ng trabaho, tapos na ako. Mas mahalaga pa ang sirang bangkang yan kaysa sa kinabukasan natin. Ngayong araw, kapag hindi mo ibinenta ang bangka, huwag mo na kaming kilalanin bilang pamilya. Wala akong kailangan sa inyo. Pero ang bangkang ito, walang pwedeng humawak. Sumusuway ka na. Hindi ikaw ang masusunod sa bahay na to. Kung ayaw mong ibenta ang bangka, umalis ka. Wala nang anak ang pamilyang Lin na gaya mo.
Ang tigas talaga ng ulo mo. Bagay lang sa'yo na maging mangingisda habang buhay. Wala ka nang nagawa, puro ka pa pride. Hindi ka na sana nanatili sa bahay na tunon pa. 10 taon. Ang pamilya ko ba talaga ang inaalagaan ko? O kumpol ng mga naniningil ng utang? O hindi ba yan ang panganay ng mga Lin? Ang mga kapatid niya, naka-Mercedes na at mga executive na. Ang kuya, bakit naging ganyan ang hitsura? Nabalitaan ko, pinalayas daw. 10 taon na nagpakapagod. Pero kahit sirang bangka, hindi na ipagtanggol. Kuya Feng, bumalik ka na rin sa wakas. Nitong mga nakaraang taon, mahirap na makahuli malapit sa Pampang. Hirap na hirap ang lahat. Simula ngayong araw. Mabubuhay na lang ako para sa sarili ko. Kuya Feng, tumuloy ka muna sa akin. Kung anong meron ako, meron ka rin. Lang. Bukas ng madaling araw, sasama ka sa akin sa pangangaso sa dagat. Tumbo tayo sa Black Reef Beach. Ngayong gabi, angat na ang buhay natin. Delikado ang Black Reef Beach dahil sa malalim na putik kapag low tide. Sabi ng mga veteranong mangingisda, wala nang laman doon. Hindi nila alam ang nakikita ko. Pagkatapos ng bawas tubig sa Black Reef Beach. Doon nakatago ang pinakamagandang huli sa buong Qingxi Bay. Dito sa kanto ng Ghost Tide Pass, ang daming nakatagong alimango. Tignan mo ang butas na to, malaki at may bakas ng kuko. Siguradong may pugad sa loob. Kuya Feng, ang galing mo talaga. Puno ng alimango. Ang lalaki pa ng mga sukat. Dito naman sa daanan ng mga hipon. Hukayin mo lang sa may giara ng buhangin. Ang daming huli sa ilalim. Ang galing, ang galing. Puro magagandang huli. Dito nakatago ang Crab King. Bibili kami ng mga sariwang huli sa mataas na presyo. Alimango at hipon. Kulang na kulang ang supply namin. Kukunin namin lahat ng mayroon kayo. Kulang ang stock namin. Ayos, hindi na natin poproblemahin ang pagbebenta. Huwag mong hukayin ng diretsuhan ang butas ng alimango. Hukayin mo sa gilid ng pahalang. Kundi, tatakas yan sa kabilang pinto. Kuya Feng, mas malaki pa ang alimangong to sa mukha ko. Hindi bababa sa kalahating kilo yan. Sa kaliwa, sa ilalim ng buhangin, pugad yan ng mga halaan. Sa harap naman, sa pagitan ng mga bato, may mga susong nakatago. Malapit doon sa mababaw na tubig, may mga isdang tumatalon. Kuya Feng, tignan mo ang mga huli nila, maliliit at payat. Wala yan sa tapat ng huli natin. Duda ako sa pinanggalingan ng huli ninyo. Hindi rin naman maganda ang kalidad. 30 pesos kada kilo, bibilhin ko lahat. Ganyan lang ang bentahan ngayon. Kung ayaw ninyong ibenta sa amin. Walang ibang bibili ng mga huli ninyo. Kuya Feng, masyadong mababa ang presyong binibigay nila. Anong gagawin natin? Makinig ka sa akin. Ibenta mo na yan at umalis na tayo. Hindi mo pwedeng diktahan ang presyo dahil lang baguhan ka rito. Akin ang mga produktong ito. Ako ang magtatakda ng presyo. Kung sa tingin niyo ay mahal, huwag ninyong bilhin. Dumating na si N.A. Siya ng Kinyu Restaurant. Siya na yata ang pinakamalaking mamimili ng lamang dagat sa buong lungsod. Kunin ko na ang kargang ito, magkano? Miss Shen. Hindi malinaw kung saan galing ang mga huli niya. Huwag kang padala sa kanya. Isa lang siyang mangingisdang pinalaya sa pamilya niya. Anong kalidad ng isda ang maibibigay niya? Tignan nyo. May mga basura pa siyang hinahalo sa ilalim ng lalagyan. Ibinibigay na lang ng libre, wala pang gustong kumuha nito. Wild rattan shells, ubod ng rattan. Pangunahing sangkap sa sikat na sabaw ng Kinyu Restaurant. 3 buwan na tayong naubusan ng stock. Basura ang tawag nyo rito. Buong kargamento pati ang rattan shells, 80,000 cash. Kuya Feng, yayaman na tayo. Kaibigan.
Patawad, hindi ko nakilala ang galing mo kanina. Magkasundo tayo sa long-term partnership. Pag-usapan natin ang presyo ng maayos. Tama, tama, tama. Kahit gaano pa karami ang dala mo, bibilhin namin lahat. Pumirma na tayo ng exclusive contract. Hindi ba't sabi nyo, bulok ang huli ko? At wala raw gustong kumuha nito. Huli na ang lahat. Hindi lang rattan shells ang kailangan ng restaurant ko. Premium abalone. At wild sea cucumber, lalong mahirap hanapin ang mga yan. May maipapakuha ka ba? Kahit ano pang hanapin nyo, mayroon ako sa ilalim ng dagat. Ang tanong, may lakas ba kayong loob na bumili? 80,000, Kuya Feng. Kumita tayo ng 80,000 sa isang gabi lang. Lin, pasensya na, kinulang lang kami sa paningin. Magkasundo tayo sa long-term partnership, bibilhin namin ang huli mo sa mataas na presyo. Long-term partnership. Sa mga taong marunong lang kumilala ng kalidad ko ibibigay ang huli ko. Kahit pumila pa kayo, hindi na kayo aabot. Si Chan Feng, kumita ng 150. Hindi maaari, ilang araw pa lang siya pinalayas. Saan siya kukuha ng 80,000? Ziuan, bilisan mong tignan ang video sa group chat. Ang dami palang kinita ni Lin Feng. Isang hamak na mangingisda lang siya. Paanong nangyari iyon? Babalik ako agad sa bahay. Sabihan mo sina ama at ina. Hindi natin hahayaan na siya lang ang makinabang sa pera na yan. Tara, punta tayo sa King Shibay. Ngayon na. Akala mo siguro ay lumakas na ang mga pakpak mo, 3 araw na lang ang business banquet for 100 people. Kailangan naming ng premium wild abalone at sea cucumber. Kaya mo bang gawin ito para sa 200,000 na komisyon? Sa loob ng 3 araw, ililista ko ang abalone at sea cucumber para sayo. Hindi ba iyon ang Mercedes ng pamilyang Lin? Anong ginagawa nila dito sa amin? Lin Feng, lumabas ka rito. Nagkapera lang, nakalimutan na ang ama't ina, ganun ba? Sa bulok na bahay na to nakatira. Isang mangingisda. Madali lang palang hanapin ang tinutuluyan mo. Napanood ko ang video ninyo. 80,000. Napakakapal ng mukha mo, natutulog ka ba ng mahimbing sa pera na yan? Kulang ang pondo ng kumpanya ng 200,000. Ang perang kinikita mo. Dapat lang naibigay mo para pampuno sa pamilya. Noong pinalayas niyo ako ng walang dala. Walang kumilala sa akin bilang pamilya. Ngayong may kinita na ako. Bigla niyo akong hinalughog dito. Ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Lin. Tungkulin mo ang magbigay. Hindi mo matatakasan ang batas dyan. 10 taon ng tuition at bahay na inutang. Lahat ng puhunan mo, ako ang naglabas. Kahit isang araw, binuhat niyo ba ako? Nung pinalayas niyo ako, wala kayong pakialam. Ngayong may pera na, saka kayo susulpot. Napakakapal talaga ng mukha niyo. Mga kapitbahay, kayo ang humusga. 3 dekada ko siyang pinalaki. Tapos ngayon, dahil may pera na siya, hindi na kami kilala. Noong araw na itaboy kanila palabas ng bahay. Narinig naming lahat ang balita. Ngayon, bigla kang iyak. 10 taon mo silang pinagsilbihan, tapos itataboy ka lang. Ngayong may pera ka na, babalik sila para manghingi. Akala ba nila ay puno ka ng pera na pwede nilang pitasin? Ang mga karaniwang huling isda ay hindi sasapat para sa utang na 200,000. Ang tunay na kayamanan. Nasa ilalim ng dagat. 12 taon ko nang gamit ang gear na ito. Siguro naman panahon na para ibabad ulit ito sa tubig. Kuya Feng, ang Devil's Reef ang tinutukoy mo ba? Sabi ng mga matatanda, delikado ang lugar na yon. Huwag na huwag kang pupunta roon. 2 araw na lang bago ang piging ni Miss Shen. Kulang ang supply sa buong bayan. Kung hindi ako pupunta, masisira ang reputasyon ng restaurant niya. Kuya Feng, noong nakaraang taon. Doon din may hindi nakabalik. Kuya Feng, mag-isip ka ng mabuti, pakiusap. Kakaipon mo lang ng 80,000 kapalit ng iyong buhay. Ngayon naman ay itataya mo ulit ito para sa 200,000. Worth it ba? Noong 15 taong gulang ako.
Minsan na akong naaanod ng alon. Ang mga siwang ng mga bato ay punong-puno ng abalon. Siksikan sila parang mga gintong barya. Nakadikit sa gilid ng bato. Kapag may agos sa ilalim, pigilin mo ang iyong hininga. Sumabay ka lang, huwag mong labanan ang agos. Wala silang magagawa sa'yo. Kuya Feng, ang lugar na yon. Kayang palubugin ang isang bangka ng agos sa ilalim. Kapag may nangyari sa iyong masama sa ilalim, wala akong mahahatak pa itaas. Ang mga produktong hinahanap ng buong bayan. Ako ang kukuha niyan. Maghintay ka lang sa bangka. Tiyak na makakaahon ako ng ligtas. 3 beses ko hihilahin ang tali kapag may huli na. 5 beses naman kapag pawakyat na ako. Ang agos ay patungong silangan. Sumabay ka lang sa pader ng mga bato. Huwag mong labanan ang agos. Tingnan mo ang kulay ng suso ng abalon. Mas maitim, mas matagal na panahon na ito. Ang bahay ng mga ito, 7 hanggang 8 taon na ang tanda. Kalahating sakong abalon. Pawang mga matatandang huli na may 7 hanggang 8 taon. Bababa ako muli para maghanap ng sea cucumber. Tingnan mo ang mga tinik ng sea cucumber. Masiksik at matigas, mas matanda na ito. Sa bahaging malambot ang buhanginan, doon ang lungga nila. Kuya Feng, tama na yan. Ang mga huli mong ito ay nagkakahalaga na ng lagpas 10,000. Umakyat ka na. Mayroon pa sa ilalim. Bigyan mo pa ako ng 2 minuto. Hindi ito abalon. Isa itong mamahaling lobster. Kuya Feng, nag-lock ang tali. Naririnig mo ba ako, Kuya Feng? Naipit ang tali. Pero ilang hakbang na lang, makukuha ko na ang lobster. Kunin mo muna ang lobster, mamaya na ang tali. Naipit ng tuluyan, lalong humihigpit habang hinihila. 3 metro na lang, hindi ko maabot ang ibabaw. Kuya Feng, huwag mo akong takutin. Hilahin mo ang tali. Kuya Feng, inihanda ko na ang salbabida mo. Kapag umahon ka, mahahawakan mo ito. 10. 6 na po. Hindi tatagal ng 3 minuto ang oxygen ko. Hindi matanggal ang buhol, kailangan ko nang putulin. Kuya Feng, Kuya Feng. Ang agos na ito ay pataas ang direksyon. Kuya Feng, sabi mo makakahon ka. Ipinangako mo yan. Nababaliw ka na ba dahil lang sa mga lamang dagat na ito? Itaya mo ang iyong sariling buhay. Tara na. Dalhin agad sa Kinyu Restaurant habang sariwa pa. Ang mga lamang dagat na ito. Lahat yan galing sa ilalim ng Devil's Reef. Pumasok na ang 200,000. Ito ang magiging pangunahing putahe sa banquet bukas. May utang na loob sila sa'yo, Kinyu Restaurant. 200,000. 200,000, nakakuha na naman siya ng 200,000. Lin Ziyuan, dali, tingnan mo. Yung mangingisda lang pala. Mangingisda. Ang laki ng kinikita. Kumita ng 100,000 sa loob lang ng ilang araw. Paano man itago ang perang ito? Kailangang pilitin natin siyang ilabas yan. Lin Feng, yung lumang bangka mo. Noong isang araw may lalaking nakasuit. Kasama ang mga buyer ng bangka. Sabing pumirma raw ang kapatid mo.
At hinila na nila ang bangka. Lin Ziwan. Kahit ang huling gamit na natira sa akin. Hindi mo pa rin pinalampas. Bigyan mo ako ng kalahati ng 200,000. Lugi na ang kumpanya. Hahayaan mo lang ba akong mabaon? Kulang na lang ng panghuling puhunan ang brand promotion. Kuya, tulungan mo naman ako sa huling pagkakataon. Huling beses na lang talaga. 10 taon. Pinag-aral ko kayo, binilhan ng bahay, pinakasal at binayaran ang mga utang. Ngayong ninakaw niyo ang bangka ko. Humihingi pa kayo ng pera sa akin. Anong ninakaw? Kapatid mo si Ziwan. Ang mga gamit sa pamilyang ito. Natural lang na may karapatan siyang pakialaman. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ninakaw na nga ang bangka, humihingi pa ng pera. Wala na ba kayong hiya? Huwag kang kampante masyado. Huwag mong asahang makakalabas pa ang mga huli mo sa pantalan. Sisiguraduhin kong hindi mo maibebenta ang mga yan kahit may mamimili. Sumpa ka talaga. Kuya Feng, mababawi pa ba natin ang bangkang yon? Nabalitaan ko, itinapon na raw sa junk shop sa kanluran ng syudad. Bangka ko yon. Anong karapatan nilang ibenta yon? Mababawi ko rin yon. 18 taon na. Akala ko hindi na kita makikita pa. Tingnan mo tong bangka, vintage na ito. Ang tunay na kahoy pandagat. Hinding-hindi na makakahanap ng ganito ngayon. Bibigyan kita ng tapat na presyo, 100,000. Sa akin ang bangkang to. Walang karapatang ibenta ito ni Lin Ziwan. Hindi balido ang pinirmahan niyong kontrata. May pirma at kasulatan na to. Nagbayad ako ng 5,000. Pinaghirapan ko ang perang ipinambili ko nito. Sabi mong di balido, ikaw ang bahala. Akin ang bangkang ito. Binentang nakaw yan, magsusumbong ako sa pulis. Ibalik mo ang bangka at ang pera ko. Sa kanya mo bawiin. Gusto mo bang subukan? Sayang naman ang 5,000 ko kung ganun. Kanino ko naman ito irereklamo? Siya ang kumuha ng pera mo. Ako na ang magbabalik nito para sa kanya. ₱5,000 lang, kukunin ko na ang bangka. 5,000. Bawiin ang gamit na nararapat sa akin. Sulit. 5,000 para sa bunton ng bulok na kahoy na to. Feng, marami ka bang pera at sinusunog mo lang? Tio, hindi mo kasi alam, wag kang makialam. 5,000. Makakabili na tayo ng second-hand boat na may makina. Sulit ba ang pagbili mo nito? Hanggat buo pa ang Dragon Bond, maayos pa natin at makakapalaot. Maglalayag tayo sa malalim na dagat. Kuya Feng. Bulok na ang lahat ng tablang nasa ilalim ng bangka. Pero buo pa ang Dragon Bond. Palitan ang lahat ng tabla sa ilalim ng barko. Ayos pa yan, magandang barko pa rin yan. Ang barkong to ang kasama ng ama mo noong tinawid namin ang Ghost Tide Pass. Noong taong iyon, isang hakot lang, 3,000 kati ng Yellow Croaker ang nakuha namin. Nagkagulo ang buong Qingxi Bay dahil doon. Tio, hanggang ngayon ba ay nasa Qingxi Bay ka pa rin? Ako na ang bahala sa paglalagay ng sealant sa ilalim. Paghaluin ang tung oil at dayap. Lumamong paraan yan na itinuro ng ama mo. Hindi kaya ng iba na gawin yan? Lin Feng, nababaliw ka na ba? Ang makinang ito ay magkakahalaga ng halos 10,000. Sistema ng sirkulasyon ng sariwang tubig. Hindi mamamatay ang lamang dagat kahit 3 araw na wala sa tubig. Hindi ubra ang pangisdaan sa malalim na dagat kung wala nito. Gamitin ang troll net para sa ilalim. Gamitin ang gill net para sa gitnang bahagi. Gamitin ang cast net para sa mababaw na bahagi. Sa malalim na dagat, kailangan ng malalaking net para sa troll. Tio Leslie, bakit alam na alam mo ang lahat? May tamang sukat ang bawat net na dapat sundin. Kalahating buhay ko ang ginugol ko sa pagsama sa matandang Lin sa barko. Ang mga kasanayang ito. Nakaukit na sa aking mga buto. Bukas ng madaling araw, lalaot na tayo. Sasama ako sa inyo. Ang daan patungong Ghost Tide Pass.
Walang ibang nakakaalam niyan sa Qingxi Bay maliban sa atin. Tio, masyadong mapanganib ang lugar na yan. Ayaw kitang madamay sa panganib. Ang huling beses na pumalaot ang ama mo, doon din siya nagpunta. Sa Ghost Tide Pass. Ang daang hindi niya natapos, ikaw ang magpapatuloy. Kuya Feng, seryoso ka bang lalabas ngayong gabi? Sa Ghost Tide Pass na yan, sa loob ng mahigit 10 taon. Walang sinuman ang nangahas na magpunta. Tama si Alang. Ang mga ilalim na bato doon ay matatalas na parang mga pako. Alam mo sa sarili mo kung ilang barko na ang lumubog doon. Sabi sa weather forecast, darating ang mga isda ngayong gabi. Kapag pinalampas natin ang 6 na oras na ito, hindi na tayo makakahuli ng yellow croaker. Nakikita niyo ba yon? Nagsasama-sama ang mga ibong dagat sa bahaging yon. Nasa ilalim nila ang kawan ng mga isda. Sundin niyo ang bula patungo sa Ghost Tide Pass. Siguradong nandoon ang kawan ng yellow croaker ngayong gabi. Sa ilalim ng mga batong nakatago sa ilalim ng tubig. Tingnan niyo ang mga ibon, ang mga bula, at ang kulay ng tubig. Noong araw, 3 bagay rin ang binabantayan ng ama mo. Talagang natuto ka na. Sa mga palengke at restoran, naghihintay ang mga mamimili. Hinihintay ng buong bayan ang ating yellow croaker. 3 buwan na tayong walang supply. Sige, Kuya Feng, kung saan ka pumunta, doon din ako. CJ. Sakay na. Ituturo ko sa inyo ang daan patungong Ghost Tide Pass. Alang, ikaw ang humawak sa timon. Tio, bantayan mo ang mga bato sa gawing kanan. Kuya Feng, hindi maganda ang alon na yan. Ang lakas na ng alon. Pakaliwa ng kaunti, may 3 bato sa harapan. Kapag tumama tayo, tapos ang lahat. Nasa harapan lang ang mga isda. Bilisan nyo, kailangan nating makatawid agad. Nakatwid na tayo. Kuya Feng, tingnan mo. Sa ilalim ng tubig, puno ng. Tio, itigil mo ang barko rito. Check ko muna ang posisyon ng mga isda. Tumataas na ang tubig. Ang hangin ay galing sa silangan. Ang mga isda ay nagkukumpulan sa ilalim ng bato sa hilagang kanluran. Ang lalim ng tubig ay mga 8 hanggang 10 metro. Wala naman tayong sonar. Hula mo lang ba yan na 8 hanggang 10 metro? Kapag maberde ang tubig, mas mababaw sa 5 metro. Kapag nangingitim na, mas malalim sa 15 metro. Dito, ang kulay ay madilim na berde. Sakto lang, 8 hanggang 10 metro. Ilaglag ang troll net mula sa dulo ng barko. Hilahin ito patungo sa hilagang kanluran. Ibagsak ang lambat. Ihanay sa gilid ng batuhan. Mali ang anggulo ng lambat, Tio. Ipihit ang barko ng 15 grado pakaliwa. Kalahating oras na tayong naghihilad, Kuya Feng. May huli ba talaga tayo? Lumulubog ang lambat. Pumasok na ang mga isda. Kuya Feng, ang tindi ng huli natin. Baka tumaob ang barko. Kahit paano, daan-daang kilo to. Sobrang dami ng isda sa lambat. Hindi na namin kaya panghilahin. Ang huling ito, makakabusog sa Qingxi Bay ng 3 taon. Diyos ko, Kuya Feng, tingnan mo ang mga isdang to. Bawat isa, halos 1 kilo pataas. Mga top grade na yellow croaker. Sa merkado, kayang ibenta ng 200 isa nito. Higit 10 taon na akong hindi nakakakita ng ganito karaming top grade yellow croaker. Siguradong matutuwa si ama kapag nalaman niya ito. Kuya Feng, sasabog na ang cellphone mo. Dose-dosenang mensahe, lahat nagtatanong tungkol sa yellow croaker. Huli na sila. Mas mabilis pa kumalat ang balita kaysa sa inaasahan ko. Ang lalaki ng mga top grade yellow croaker na to. Oh, nag-aalok ako ng 80 bawat kilo.
80, nakakahiya ka namang tumawad. Nag-aalok ako ng 100, bibilhin ko na lahat. Ito ang 120, may dala akong cash sa sasakyan. Pwede ko nang bayaran ngayon din. Kuya Feng. Nag-agawan silang lahat para gastusan ka. Ang Kinyu Restaurant ay palaging nangangailangan ng Yellow Croaker. Bibilhin ko lahat. Ang presyo ay depende sa market rate. Bakit siya nandito? Suiwei, nakahuli ang barko ni Lin Feng ng napakaraming Yellow Croaker. Hindi bababa sa daan-daang libo ang halaga niyan. Kailangan nating gumawa ng paraan. Ang Kinyu Restaurant ang suki mo dyan, sabihin mo ang presyo. Kinyu Restaurant, bibilhin namin lahat. Sa hinaharap kayo ang unahin ko sa mga huli ko. 50,000, bayad agad ngayon din. Ito ang paunang bayad. Ang mga susunod na huli ay iba ang usapan. 50,000. Ang huli ng barko natin ay kaya nating ibenta ng kalahating taon. Kuya Feng. Sa susunod na paglayag, pwede ba kaming sumama? Kuya. Binabati kita. Sakto, may gusto akong pag-usapan na partnership sa'yo. Anong tawag mo sa akin? Kuya, tapos na ang nakaraan, kalimutan na natin yon. Bibilhin ko ang lahat ng supply mo sa ilalim ng ngalan ng kumpanya. Lahatin na natin ang distribution channel. Dati kitang pinag-aral gamit ang pera ko. Hindi para maging empleyado mo ngayon. Kuya, huwag mo siyang pakinggan. Gamitin mo ang huling isda para sa branding namin. Doble ang kikitain sa high-end market. Hindi ko kailangan ng kahit kusing nyo. At hinding-hindi nyo makukuha ang mga isda ko. Lin Feng. Huwag kang maging matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Noong ginagamit mo ang pera ko para mag-aral. Bakit hindi mo sinabing matigas ang ulo ko? Kuya, huwag na nating ungkatin ang nakaraan. Ang kumpanya ang bahala sa lahat ng branding mo. Brands, logistics, channels, lahat sagot na namin. At sa supply price, 50% lang ng market rate ang bayad. Kuya Feng, pag nanakaw na ang tawag dyan. Eksklusibong partnership. Pangmatagalang seguridad. May suporta ng kumpanya. At siguradong tatagal ang negosyo mo. Kalahating presyo ng supply. Eksklusibong karapatan. 20 taong kontrata. Ginagawa niyo akong supplier na nasa laylayan lang. Kilala ko ang bawat wholesaler dito sa daungan. Kung ayaw mong makipagtulungan sa akin, huwag kang mag-aakalang makakalabas ang isang truck ng huli mo. Noong pinag-aral kita gamit ang pera ko. Hindi para maging alila mo ako ngayon. Akin na ang kontrata. Umalis ka na, kaya naming ibenta ang isda ni Kuya Feng. Hindi namin kailangan ng middleman na kukuha lang ng komisyon. Lin Feng. Ipapakita ko sa'yo. Kung wala ang go signal ko. Sino sa pantalan na ito ang maglalakas loob na tumanggap ng huli mo? Kuya Feng. Iboboykot niya talaga ang Fenghai vessel. Saan pa natin ibebenta ang susunod na huli natin? Kuya, sobra na si Lin Ziwan. Pero iba ako. Taos puso ko talagang gustong tumulong sa'yo. Ang isdang huli mo, ibebenta natin sa ilalim ng brand ko. Tutulungan kitang itaas ang presyo nito. Magtulungan tayo para sa high-end market. Linawin mo ang source ng supply. Nandito ka ba para makipagtulungan o para nakawin ang supply ko? Kuya, nagkakamali ka ng intindi. Ang pangangalaga sa source ng supply ay patakaran sa negosyo. Kailangan ng pagkakapare-pareho consistency sa branding. Pagkakapare-pareho. Sige, ipaliwanag mo sa akin. Anong ibig mong sabihin na itatago ang pinanggalingan ng mga mangingisda? Kuya, sasabayan kita ng totoo. Ang pagkakakilanlan mo. Amoy isda ng mangingisda. Makakaapekto talaga sa premium na presyo ng brand. Ang ibig mong sabihin, mabebenta ang isda ko. Pero ang tulad ko ay hindi pwedeng magpakita ng mukha. Mag-supply ka lang. Hati tayo sa kita, 60-40. 40-60 ang hasyan, 40 sa'yo, malaki na yan. Ang isda ay hinuli ni Kuya Feng.
Ang barko ay kumpuni ni Kuya Feng. Dapat ikaw ang may 6 na po. Tapos ayaw pa niyang magpakita sa tao. Kuya, tumayo ka sa entablado na amoy isda ka. Matatakot ang mga high-end na kliyente. Ano ba ito? Gusto mong gamitin ang resources ko tapos pandidiri ka pa sa akin. Wala kang hiya. Sumusobra ka na. May pagmamalasakit na nakikipag-partner ang kapatid mo sa'yo. Tapos pinunit mo ang kontrata. Gusto mo bang putulin ang relasyon mo sa buong pamilya? Ina. Noong araw na pinalayas niyo ako, bakit hindi niyo tinanong sa akin? Kung gusto ko bang putulin ang relasyon ko sa inyo? Ha? Kayong mga nanonood, kayo ang humusga. Pagtagumpay mo, hindi mo nakilala ang mga magulang mo. Ano bang nangyayari? Daan-daang libong halaga ng isda. Pero ayaw magbahagi sa pamilya. Feng-er. Kahit gaano ka pa naging matagumpay, taga-pamilya ka pa rin. Responsibilidad mo ang pamilyang ito. Hay, mali ang ginagawa ng anak na ito. May pera na kaya nakalimot na sa magulang. Nga, kahit ano paman, magulang mo pa rin sila. Kahit 1 sentimo ay ayaw magbigay mula sa 500 ni. Sobrang kapal naman. Ano bang ginagawa ninyo? Hindi niyo alam ang buong storya, kaya huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Alam niyo ba kung paano tratuhin ni Kuya Feng ang pamilya niya sa loob ng 10 taon? Nakikita niyo ba? 10 na buwan sa sinapupunan bago ipanganak. Pinalaki sa hirap at pagod. Ngayong may naabot na, ayaw niyo na siyang papasukin sa bahay. Mga tao, tignan niyo. May mabuting kalooban akong nagdala ng plano para sa brand. Para makipagtulungan sa kanya. Pinunit niya ito sa harap ko mismo. Gusto niyo ng ebidensya, hindi ba? Sige, ipapakita ko sa inyo hanggang mapagod kayo. Lin Ziwan, 12,000 tuition fee sa high school. Si Kuya Feng ay nagbubuhat ng sako para sa barya-baryang kita. Si Lin Ziwan ay gumastos ng 76,000 para sa 4 na taon sa kolehiyo. Si Kuya Feng naman, ang mga kamay ay bitak-bitak hanggang buto dahil sa ginaw tuwing taglamig. Sobrang-sobra na kayong pamilya kayo. Ginawa ninyong parang liin lang ang anak nyo. Pagkatapos niyong pakinabangan, itatapon na lang. Umalis na kayo sa King Shibay. Huwag niyo na kaming magpapakita ng mga mukha nyo. Makita ko lang kayo, mumurahin ko kayo. Simula ngayon, hinding-hindi na ako magbabayad o sasalo ng utang ng kahit sino sa inyo. Yung mga utang na 10 taon na. Tapos na tayo ngayong araw. Tabi, bigyang daan niyo ako. May ipapadala lang ako para kay Lin Feng. 1,000,000 cash ang nasa loob niyan. Down payment ito para sa eksklusibong supply ng Kinyu Restaurant. 1,000,000 down payment. Nabaliw na ba ang babae niyan? Ang Kinyu Restaurant ay para sa mga high-end na piging. Ang lahat ng pangunahing sangkap. Ikaw lang ang tanging magsusupply nito. Pirmahan mo, sayo na ang pera. Kuya Feng. Ang presyo ng pagbili namin ay 20% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Hindi lang to basta kontrata. Pamimigay na ito ng pera. Bakit ako? Dambuhala ang dami ng bangkang pangisda sa pantalan. Dahil ang mga huli mo. Wala akong makitang kasing galing niyan sa buong lungsod. Ang habol ko ay kalidad. Hindi ang mura. Tinanggap ko na ang kontrata. Sayo na ang pera. Ang galing mo talaga, Kuya Feng. Eksklusibong supplier para sa Kinyu Restaurant. May nagwagi na sa atin dito sa King Shibay. 1,000,000. Mas gusto pa niyang makipagkontrata sa ibang tao kaysa sa sarili niyang pamilya. Jin Tai. May negosyo ako para sa'yo. Tulungan mo akong harapin ang isang tao. Kahit sinong tumanggap ng huli niya. Sirain mo ang pwesto nila. Kapag nagtagumpay ka, ibibigay ko sa iyo ang 20% ng kita mula sa channel ng kumpanya ko. Sa susunod na Miyerkules, may high-end business dinner sa Kinyu Restaurant. Abalone, sea cucumber, lobster. Kahit gaano karami kailangan natin. Lin. Kami ay mga wholesalers ng mga sariwang huli mula sa syudad. Kukunin namin lahat ng kahit anong dami ng mga sea products mo.
Kuya Feng, bakit nandito si Jintai? Yung taong hinahanap ni Lin Ziyuan. Gagamitin niya ang impluensya niya sa pantalan para harangan ako. Hoy Zhou, dumating na ang mga huli ni Kuya Feng. Wild Grouper at Red Grouper. Top class ang kalidad ngayong araw. Hoya lang, hinaan mo ang boses mo. Si Jintai ay nagpahayag na. Hindi siya tatanggap ng huli mula kay Lin Feng. At hindi rin magbibigay ng cold chain truck. Tayong maliliit na negosyante sa kanya umaasa para sa transportasyon. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Lao Huang. Lao Huang. Hindi ba dati sabi mo? Mabilis maibenta ang huli ni Kuya Feng. Kahit gaano kaganda ang huli. Kung hindi tatanggapin ni Jintai, wala rin kaming lakas ng loob na kunin yan. Hawak niya ang lahat ng cold chain channel. Kapag kinakalaban siya, kahit pambayad sa kuryente para sa yelo, hindi ko kikitain. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Hindi ako naparito para manggulo. Ang cold chain sa pantalan ay akin na ngayon. Kung hindi ako ang tatanungin, wala silang lakas ng loob na tumanggap. Negosyo lang ito, hindi labag sa batas. Dati sa palengke, napahiya ka na ni Kuya Feng. Hindi pa ba sapat yon? Ngayon, nagpapagamit ka na sa ibang tao. Mga nakasuot ng suit ng pamilyang Lin. Paghati-hatiin ang kita para sa akin. Hindi ko makuha ang mga order ng Kinyu Restaurant. Pero sa pantalan, ako ang masusunod, Lin Feng. Kahit isang piraso ng produkto mo, hindi makakalabas sa pantalan. Kahit isa ay walang makakalabas. Ang cold chain sa pantalan ay akin. Ang pagtatakda ng presyong bultuhan ay akin din. Kapag hindi ko tinanggap ang iyo, wala silang lakas ng loob na tumanggap. Ang patakaran sa pantalan na ito ay 20 taon na. Laging ganyan ang sistema. Kuya Feng, bakit hindi mo tawagan si Miss Shen? Ang maliit na bagay na ito. Huwag na nating istorbohin siya. Ang pantalan ay may sariling mga panuntunan. Livestream, Kuya Feng. Buti na lang at pinakuha mo sa akin ang mga permit dati. Ang lisensya sa operasyon at pagtitinda ng pagkain. Lahat ay nandito na. 1,506 na po. 2,511 na tao, huwag nyo munang ibababa. Simula ngayong araw. Ang lamang dagat galing Qinshi Bay ay ibebenta ng live sa buong net. Ang gustong kumain ng masarap na isda, hanapin nyo lang ako. Tignan nyo ang mga mata ng red snapper. Kapag malinaw, ibig sabihin ay sariwa. Ang lubog na bahagi ay dapat hindi lalampas ng 1 araw sa tubig. Kuya Feng, 5,000 na ang nanonood. Ang bilis ng chat, hindi ko na mabasa. Ang top grade na isdang dagat ay matigas ang laman. Kapag diinan ng daliri, agad itong bumabalik. Tignan ang mga tinik ng sea urchin. Kapag gumagalaw pa ang mga tinik, ibig sabihin ay buhay pa ito. Ang kalidad ng mga paninda ng streamer ngayong araw, garantisado ko. Ang lahat ng stocks na nandito, bibilhin ko na lahat. Kuya Feng, sabi niya bibilhin daw lahat. Lahat ng paninda ngayong araw ay kukunin niya ng mag-isa. Saan ka ba galing na kumpanya? Mula sa isang top-tier na seafood lounge sa syudad. Ang mga paninda ngayong araw ay sa boss na ito na mapupunta. Kuya Feng, nagpanik na ang ibang mga mamimili. Kuya Feng, nagkamali kami. Pwede ba tayong mag-usap? Ngayon alam nyo nang nagkamali kayo. Noong nabinbin ang mga paninda ni Kuya Feng. Doon sa pantalan. Bakit hindi kayo magsalita? Kung gusto nyong makipagtulungan ulit, pwedeng-pwede. Pero may 3 akong panuntunan. Walang babarat sa presyo at walang daya. Walang pang-ispa sa mga mangingisda. Kung kaya nyo, manatili kayo. Kung hindi, nasa pinto ang labasan. Kuya Feng, ako, si Tio Zhou, ang unang papayag. Walang babarat at walang daya. Walang pang-ispa sa mga mangingisda. Simula ngayon, susundin ko na ang panuntunang ito. 3, walang pang-ispa sa mga mangingisda. 3, walang. Ang panuntunan ay narito na. Mula ngayon, ang pantalan ng Qinshi Bay ay susunod na sa panuntunang ito. Sino man ang sumira sa panuntunan, huwag nyo akong sisisihin kung magbago ang timpla ko. Huwag nyo akong sisisihin. Sige, Kuya Feng, ang 3 panuntunang iyan. Ipinaghiganti mo kami ng mga mangingisda. Kuya Feng, tignan mo. Nagbago na ang ihip ng hangin sa pantalan. Dati, sila ang masusunod. Ngayon, ikaw na ang masusunod.
Ang barko ni Matandang Lin. Tio, nandyan ka rin pala. Matandang Hey, Nikki. Buhay pa pala kayo. Feng, halika rito. Sila ang mga kasamahan ng tatay mo sa barko. Nabalitaan naming nakahuli ka ng isang buong barko ng Gold Croaker. Sa Ghost Tide Pass. Dati, dinala kami ng tatay mo para pasukin ang Ghost Tide Pass. 7 kaming lahat sa barko. Siya lang ang nakakahanap ng isda sa mga siwang ng bato. Tio, gusto naming sumama sa barko para tumulong. Pero nag-aalala ang matandang ito na baka maging pabigat lang ako kay Lin Feng. Tio Black, Tio 7. May puwang para sa inyong dalawa sa barko. Lin Feng, hindi ubra ang lumamong barko sa malalim na dagat. Sa labas ng probinsya na ang mga order. Kaya pa ba ng produksyon nyo ang mga order mula sa Kinyu Restaurant? Nabilang ko na ang mga order. Sa Pampang, hanggang 2,000 katilang ang kaya nating mahuli sa isang araw. Pero ang demand ay lagpas 10,000 na. Hindi nakakayanin ng luma nating barko. Kailangan na nating bumili ng malaking barko para sa malalim na karagatan. Bumili na. Kuya Feng, may naipon akong 60,000. Ilabas na nating lahat yan. May naitabi akong 80,000. Pangtanda ko sana yan. Mas mabuting i-invest sa barko kaysa ilaan lang sa pagtanda. Nakalikom kami ni Tio Esi ng 50,000. Pero ito na ang lahat ng ipon namin. Itago niyo muna ang pera niyo. Magtatanong-tanong muna ako. Magkano ba ang second-hand na barko para sa malalim na dagat? Yung mga trawler. Kahit second-hand, nasa 3 milyon ang panimulang presyo. At lampas 10 taon na ang tanda ng barko niyan. 3 milyon para sa barko, mas mahal pa yata yan sa bahay. Kulang pa ang pera, pero kailangan nating bumili. Masyadong maliit ang kapasidad ng lumang barko. Hindi tayo lahat kakasya. Hindi rin tayo makakarating sa malalim na dagat. Ang planong ito ay kapareho rin ng binuo ng ama mo noon. 3 buwan niya itong pinagplanuhan. Pero hindi naging sapat ang pondo. Kung hindi naipon ng tatay ko ang pera, ako ang mag-ipon. Kung hindi niya nabuo ang puhunan, ako ang bubuo. Kung kulang ng pera ang tatay ko, ako ang magpupuno. Kung hindi niya naipatayo ang plota, ako ang magpapatayo. Kuya Feng, may 270,000 na tayo. Kulang pa tayo ng 2.71 milyon. Lin Feng, balita ko bibili ka raw ng malaking barko. Yung 3 milyong barko. Malaking bagay yan para sa pamilya. Barko ko yan, bakit kayo nandito? Lin Feng, balita ko bibili ka raw ng malaking barko. Yung 3 milyong barko. Malaking bagay yan para sa pamilya. 3 milyon, tama. Ang kulang na 2.71 milyon, ako ang maglalabas. Mag-invest ang Kinyu Restaurant sa plota mo. Maglalabas ako ng 2.71 milyon kapalit ng 30% hasyan. Ang natitira, bahala ka na kung paano mo hahatiin. Sino ka? Bakit ko naman hahayaang maging shareholder ka sa barko ni Lin Feng? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang barko niya. Handa akong mamuhunan sa inyo. Pera man o serbisyo. Pera, ang alam lang ng mga to ay manghingi. Hahaha. Bakit ka mamumuhunan ng ganito kalaki? Hindi mo pa nakikita ang mga huli ko mula sa malalim na dagat. Nakita ko ang mga huli mo sa Pampang. Kung sa malapit na dagat ay ganyan na ang kalidad. Siguradong mas maganda ang huli mo sa malalim na dagat. Tiwala ako sa'yo. 3 milyong barko. Kuya Feng, ibebenta mo ba ang mga isda sa King Shibay? Papunta sa labas ng probinsya. Lin Feng. Yung 3 milyong barko. Hindi pwedeng pangalan mo lang ang nakalagay doon. Pag-ari ito ng pamilya Lin. Pati ang kinitang 500,000, kailangan nating hatiin. Kahit ang barkong 3 milyon, kailangan ding hatiin. Naglabas ba kahit 5 ang pamilya Lin? Ang pambili ng barko ay galing kaya lang, Tio LSZ, Tio Black, Tio 7, at Miss Shen. Sila ang nag-ipon. Magkano ang inilabas ng pamilya Lin? Wala kayong inilabas pero gusto nyo pang humati sa kita. Ang kapal naman ng mukha nyo. Mas makapal pa sa batuhan sa Devil's Reef. Darating ang bagong barko sa daungan pagkalipas ng 3 araw. Ang pangalan nito ay Fenghai Vessel. Dumating na ang barko ni Kuya Feng. Dumating na ang Fenghai Vessel. Lin Feng. Mas malaki pa ang barko ng anak mo kaysa sa gamit mo noon. Ang Fenghai Vessel ay sasalungat sa alon.
At lalamunin ang lahat ng hamon. Mula ngayon, ito na ang magiging flagship ng Qinshi Bay. Linfeng, nandito na ang barko. Pag-usapan na natin ang Hasyan. Ikaw ang panganay sa pamilyang Lin. Dapat ay pag-ari ng buong pamilya ang negosyo. Sino ang nag-draft ng kasulatan na hawak mo? Ang abogado. Standard lang yan sa mga family business. Ikaw ang kukuha ng malaking bahagi. At kami ang kukuha ng maliit. Makatarungan at legal. Dapat lang at ayon sa batas. Yung tuition mo sa college, galing yan sa pagbubuhat ko ng sako. Bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa makatarungan noon? Ayoko nang makipagtalo sa mga bagay na base sa nakaraan. Huwag mong ungkatin ang nakaraan. Nakaangat ka na sa buhay, masama bang humingi ng parte? Sa mata ng batas, may karapatan ako sa Hasyan. Ang kakayahan ko sa pagdaragat. Ang buhay na ipinusta ko rito. Ang lahat ng ito ay pinaghirapan ko sa Ghost Tide Pass. Ang barko ko. Hinding-hindi ko ibibigay sa mga taong lintalang na gustong sumipsip. Ang galing mo talaga, Linfeng. Ayaw mong magbigay, ha? Kung wala ako, Lin Ziyuan. Tignan ko lang kung ilang araw tatagal ang barkong yan. Kuya, magsisisi ka. Kailan ang unang paglayag? Bukas ng madaling araw. Ang unang paglayag ng Fenghai vessel. Target, Deep Sea Fishing Ground. Fenghai vessel, handa na. Sa laot na tayo. Kuya Feng. Nakarating na talaga tayo sa malalim na laot. Tiyo. Ang ulap ay gumagalaw patungong timog silangan. Magbabago ang ihip ng hangin. Ipacheck kay Lao Hei ang mga lambat. Pati na yung pampatibay sa ilalim. Kuya Feng, sabi nila magbabago raw ang panahon. Siguraduhin mong matibay ang lahat bago tayo lumayo. Masusunod. Ayos na ang mga lambat. Tiyo, parang hindi maganda ang panahon ngayon. Mas mabilis pa ang takbo ng ulap kaysa sa barko. Kuya Feng, lumalakas na ang mga alon. Dapat na ba tayong bumalik? Hindi, hilahin ang layag sa harapan. Masyadong malakas ang hangin sa unahan. Bawasan ang bilis para maging balanse ang barko. Kuya Feng, sobrang lakas ng hangin. Naipit ang layad. Lao Hei. Kunin mo ang pang-ungos. Sumabit ang gulong. Hinahon lang, Feng. Mas mahusay ka pa sa tatay mo pagdating sa pagbasa ng langit. Huminto na ang ulan, Kuya Feng. Nalagpasan din natin ang bagyo. 30 metro. May hudyat sa sonar. Feng. May gumagalaw sa ilalim ng barko. Ang dami nito. Hindi ito mga batuhan. Kawan ng isda ito. Napakalaking kawan ng isda. Ang deep sea fishing ground na ito. Ang hinahanap ng buong probinsya. Dito galing ang pinakamagandang huli ng mga high-end na buyer. Nakarating na tayo. Pumupunta sila sa direksyong Hilagang Kanluran. Bilis na nasa 2 knots. Ilabas ang lambat, harangan natin ang dadaanan nila. Ibagsak ang lambat. Maayos ang daloy ng mga floater sa kaliwa. Buksan ng buo ang bukana ng lambat. Isara ang lambat. Linfeng, nakulong na ang mga isda. Hilahin ang lambat. QASC. Paikutin ang winch ng dahan-dahan. Huwag mong bilisan. Ang daming isda sa lambat. Baka mapunit pag masyadong mabilis. Kuya Feng. Gumagalaw ang lambat. Masyadong marami ang laman. Sanjiao fish or fish. Tingnan mo, best quality na Sanjiao fish. Grabe, ang laking bagay nito. Libo ang bawat piraso niyan sa merkado. Red flower crab, ang laki naman ng crab na to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki sa tanang buhay ko. Kuya Feng, tong grouper na to. Mas mabigat pa to sa tangke ng gas namin. Ipasok ang Sanjiao fish sa cold storage. Lagyan ng oxygen ang mga red flower crab. Ihiwalay ang mga grouper. Huwag pagsamahin, masisira ang kalidad. Puno na ang lambat. Noong kasama ko ang ama mo sa pangingisda. 3 lambat bago kami mapuno. Kailangan talaga ng 3 lambat para mapuno ang barko. Sanjiao fish. Red flower crab. Deep sea grouper.
Puno na ang barko, handa na tayong bumalik sa pantalan. Kuya Feng. Na-post na ni Miss Shen ang video. Nagkagulo na ang lahat ng supplier sa probinsya. Lin Feng. Si Lin Ziyuan ay nasa pantalan at kinokontak ang mga buyer sa ibang lugar. Gusto niyang harangin tayo at baratin ang presyo. Mag-ingat ka. Pabayaan mo siyang lumapit. Pagdating natin sa Pampang. Kung sino ang may pera, siya ang kukuha ng huli. Kung sino ang madumi maglaro, umalis sila rito. Talagang dumating sila. Alang, pagdaong natin. Huwag mo munang bubuksan ang storage. Pabayaan mo silang lumapit at tumingin mismo. Ang Fenghai vessel ay unang beses na babalik sa pantalan. Ikaw ang magtakda ng patakaran. Ngayong araw, ikaw ang bida. Tutulungan kitang magbid. 15 taon na ako sa negosyo ng lamang dagat. Pero hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalidad ng Sanjiao fish. Bawat isa ay nasa higit 30 kilo. Ito ang hari ng mga red flower crab. 300 kilong buhay na deep sea grouper. Na dinala natin ng may oxygen. Sa buong lalawigan. Isa lang ang ganito. Ay bid natin ang buong kargamento ng barko. Ang pinakamataas na presyo ang makakakuha. Start bid ay 800,000, sino ang mauuna? 1,000,000. 1,200,000. 1,300,000. Kuya, huwag mong paniwalaan ang presyo ng ibang tao. Mas maigi kung atin-atin lang ang bentahan. 1,600,000. Kinyu Restaurant. Cash na bayad. Sulit ang presyong ito para sa produkto ni Kuya Feng. 1,800,000. Pinahintulutan ng Sanjiang Seafood Group. Susundan ko ang bid hanggang dulo. 2,000,000, kukunin ko ang lahat ng laman ng barko. Dagdag pa ang karapatan para sa long-term priority supply. 2,000,000 para kay Kuya Feng. Nakakuha tayo ng 2,000,000 sa isang biyahe. Pati sweldo, ibibigay na lahat. Ibibigay na rin ang bonus. Hati-hati sa kita. Sumakay na sa barko ko. Magkakapatid tayong lahat dito. Hindi lang basta nagtatrabaho. Lin Ziyuan. Ginagamit mo ang mga transaksyon para makabili ng gintong kadena. Dahil sa'yo, na-block ang pier. Ngayong araw, sa harap ng lahat. Dapat na nating linawin ang mga account. Lin Ziyuan, ang mga kontratang pinirmahan mo. Puro labag sa alituntunin. Bumagsak ang proyekto ng kumpanya. Bukas, humarap ka sa investigasyon. Hindi ako binigo ng unang trip ng Fenghai vessel. Ang 2,000,000 mo ay hindi rin ako binigo. Tapos na ang 10 taon nating utang na loob. Sinabi ko na noon pa. Kanya-kanya na tayo ng landas. Tapos na ang daan mo. Ang daan ko naman ay sisimulan ko pa lang. 200 square meters. 2,000,000. Kung hindi mo lang hinarang ang hanap buhay ko. Bakit ako mapupunta sa ganitong sitwasyon? Lin Ziyuan. Lahat ng lihim mong kontrata ay iligal. Nagdesisyon ang kumpanya na suspindihin ka habang iniimbestigahan. Ipatutupad agad. Siwi, suspendido ako. Lahat to gawa ni Lin Feng. Ayaw niyang tumulong sa sarili nating pamilya. Gusto niya lang tayong pagtawanan. Sabi mo galing sa Fenghai vessel ang supply. Sabi mo direkta galing sa dagat ang supply. Nag-imbestiga kami. Walang pahintulot si Lin Feng. Maling impormasyon, ibalik ang pera. Dahil sa maling impormasyon, ang daming reklamo. Ititigil na ang proyekto agad-agad. Lin Siwei, ikaw ang may sala nito. Kuya. Tapos na rin ang proyekto ko. Kasalanan lahat ni Lin Feng. Kaya niya namang magbigay ng pahintulot. Sadyang ayaw lang niya. Ano ang nangyayari? Ziyuan, Siwei, bakit kayong dalawa nandito? Ano bang nangyari? Tinanggal ako sa kumpanya. Ang proyekto ni Siwei, bagsak din. Lahat to gawa ni Lin Feng. Mas gusto pa niyang ibigay sa ibang tao kaysa tumulong sa atin. Ano na ang gagawin natin? Wala nang trabaho si Ziyuan. Wala na ring proyekto si Siwei. Tapos na ang pamilya natin. Matanda, magsalita ka naman. Pupunta ako sa pier para humingi ng tawad kay Feng Zi. Kailangan ko na rin sigurong gamitin ang mukha kong to. Kuya Feng, paparating na ang 4 na miyembro ng pamilya Lin. Papunta na sila dito sa pier. Ama, nagkamali ako.
Sa mga taong ito, hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Feng Zi, nagkamali rin si ina. Ang dami mong dinaan ang hirap nitong mga nakaraang taon. Tulungan mo naman ang mga kapatid mo. Magkakawatak-watak na tayo. Ngayong araw, nung lumapit kayo sa akin. Tapat ba kayong tumuturing sa akin bilang pamilya? O gusto niyo lang ang pera ko? Siyempre, tapat kaming pamilya. Dugo at laman kita, anak. Paano kita hindi ituturing na anak? Hindi po kayo ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko ay silang dalawa. Kuya, grabe ka naman magsalita. Isang pamilya lang tayo. Nagpakumbaba na si ama sa'yo. Kailangan mo pa ba talagang magtanim ng sama ng loob? Noong nakaraan sa pier. Di ba ikaw ang nagsabing hindi tayo isang pamilya? Sinabi mong habang buhay akong nakakulong sa pier. Galit lang ako nun. Ikaw ang panganay. Kung hindi mo ito ayusin, sino pa ang aasahan? Kahit si ama ay umuyuko na sa'yo. Nakaamin na sila, ano pa ba ang gusto mo? Kuya, noong bata pa tayo, sinabi mo. Naalagaan mo kaming magkapatid habang buhay. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Si ina man noon ay medyo pabor sa amin. Pero hindi matatawaran ang dugong nananalaytay. Tulungan mo na si ina sa pagkakataong ito. Sandali, hintayin niyo lang. Ipakikita ko sa inyo ang isang bagay. Edad 18, may herniated disc na ako. Tinanong ako ng doktor kung ano ang trabaho ko. Sabi ko, nagbubuhat ng sako para mapag-aral ang kapatid. Edad 20, nagka-ulcer at nagdugo ang sikmura. Kalahating taon akong nagtiis sa gutom. Para lang maipon ang pambayad sa tuition ni Bunso. Dahil sa gutom kaya ako nagkasakit. Ang mga frostbite na ito ay noong nangunguha pa ako ng lamang dagat tuwing taglamig. Ang kanang kamay ko nabali habang nag-aayos ng bangka. Noong taong iyon, mag-isa lang akong nagdiwang ng bagong taon sa ospital. 10 taon ang mga peklat sa katawan ko. Lahat yan ay para sa pamilyang ito. Ngayong pinag-usapan ang pamilya. May nakakaalala pa ba sa lahat ng sakit na ito? Kusa mo namang binuhat ang lahat ng iyan. Hindi ka naman namin pinilit. Ngayong ginagamit mo ang mga iyan bilang dahilan. Hindi ba ayaw mo lang talaga kaming tulungan? Ang sustento sa magulang ay tungkulin ko. Simula ngayon, kayong dalawa. Magkanya-kanya na tayo. Alice. Hindi siya tutulong. Maghanap tayo ng ibang paraan. Tignan natin kung gaano siya magtatagal. Linfeng, huwag kang magsisisi na hindi mo kami tinulungan. Sa hinaharap, huwag mo ring asahan na makakakuha ka ng kahit ano pa sa amin. Tama na, hanggang dito na lang ang usapan. Humayo na kayo. Umalis na sila. Ipinakita mo na ang lahat ng mga medical record mo. Ganyan pa rin talaga ang pag-ugali nila. May gusto akong linawin sa harap ng lahat. Saksi kayong lahat na narito. Lahat ng utang at medical records sa nakalipas na 10 taon ay narito. Napakarami ko ng pasan para sa pamilyang Lin. Simula ngayon, asikasuhin ko na lang ang dapat sa akin. Ang pag-aaruga sa magulang ay legal na obligasyon. Magpapadala ako buwan-buwan para sa kanilang gastusin. Pero ang mga kalokohan niyong dalawa, hindi ko napapakialaman. Bukod pa rito, ngayong araw ay itinatatag ko ang Fenghai Fishery Cooperative. Sino mang gustong kumita, sumama kayo sa akin. Lin Feng, ikaw ba ang mamumuno sa kooperatiba? Sasama ba tayo sa dagat para magbenta? Lin Feng, ang mga dati ko. Nakakahiyaman, noong binili mo ang lumang bangka, nagkamali ako ng husga. Pwede bang pasali ako sa kooperatiba? Kuya Feng, sumali rin ako sa live streaming mo. Araw-araw kitang pinapanood. Nagtitiwala ako, sasama ako sayo. Kuya Feng, gusto rin sumali naming mga fish trader. Hindi kami maglalayag, kami ang bahala sa pagbenta sa palengke. Sa kooperatiba, walang pagkakaiba ang mga mangingisda at nagbebenta. Pero may 3 panuntunan, walang tatawad sa presyo. Walang mandadaya sa timbang, at huwag manloko ng tao. Ang makakasunod dito ay ituturing kong pamilya. Bilangin niyo ako dyan. Magkita-kita tayo sa pantalan bukas ng umaga. Unang aralin sa ating kooperatiba. Ituturo ko sa inyo kung paano basahin ang alon at kilalanin ang isda. Diyos ko po. Sabi ni Kuya Feng magkita ng alas 6. Alas 5:30 pa lang, nandito na kayo. Unang leksyon, pagbasa sa daluyong ng dagat. Kung gusto niyong makahuli ng maraming isda, kailangan niyo munang intindihin ang agos ng tubig. Kapag hindi maayos ang agos ng tubig, sayang lang ang krudo sa paglaot. Tignan ang antas ng tubig sa kawayan.
Tignan ang direksyon ng mga ibong dagat. Kapag papuntang hilaga ang mga ibon, ang isda naman ay nasa timog. Low tide na naman. Sumusunod ang mga isda sa agos. Maraming kabibe at suso sa ilalim ng mababatong dalampasigan. Habang mas maliit ang butas, mas marami ang huli. Butas para sa malalaking alimango. Maliit na butas para sa mga kabibe. Nakakuha tayo ng dambuhalang pugita rito. Mas malaki pa ito sa nahuli mo noong nakaraan. Puno ang buong bahura. Tuturuan ko kayong maglambat sa mababaw na parte mamayang hapon. Mag-troll tayo para sa mga isdang nasa ilalim. Sumabit ang lambat sa ilalim. Maghagis ng lambat sa mababaw na bahagi. 3 uri ng lambat, 3 paraan ng paggamit. Ituturo ko ang lahat ngayon. Maghagis ng lambat. Higit sa 120 piraso. Sa tuwing maglalayag ako mag-isa. Kahit kalahating araw, hindi ako nakakakuha ng ganito karami. Ibukod at lagyan ng presyo. Matingkad na pula ang hasang, sariwang-sariwa ito. Malabo na ang mata ng isda. Ibababa natin ang presyo. Parehong kalidad, parehong presyo. Hinding-hindi natin ipapasa ang bulok bilang presko. Habang kayo ang nangingisda ng magandang huli. Ako naman ang magbebenta nito sa tamang presyo. Ang GG Seafood Live ay parang bagong daungan, lahat sariwa. Ang live room natin ay parang bagong daungan. Walang kikita sa gitna, direkta sa inyo. Maganda ang naging resulta natin. Sinasabi ko na agad ang totoo bago magsimula. Walang halong peke, walang lokohan. Hindi tayo nagbebenta ng di kalidad na may halong bulok. Ipa-refund agad sa amin. Hinding-hindi na kami ulit sa supplier na yan. 36,000 sa isang araw. Habang lumalaki ang negosyo niya. Lalo naman tayong nalulugi. Hindi natin pwedeng hayaang magtagumpay siya ng ganito. Hindi pwedeng magpatuloy ang kayabangan niya. Tignan mo, puro puri lang ang nasa comment section. Pero ang internet, madaling magpaangat ng tao. Pero mas mabilis pa siyang sirain. Hindi mo kailangan ng ebidensya para siraan siya na nagbebenta ng peke. Basta bombastiko ang headline, sapat na. Ipaalam natin sa kanya. Na may kapalit ang hindi niya pagtulong sa atin. Miss Shen, 3 araw na lang. May kulang pa sa menu para sa high-end banquet sa probinsya. Kailangan natin ng daan-daang kilong isda, yung pinaka-premium. Yung giant grouper sa malalim na dagat. Yung paninira sa atin, imbestigahan natin mamaya. Atupagin muna natin ang mas importante. Kuya Feng, may emergency order tayo. Para sa isang top-tier business dinner. Kailangan nila ng isa. Na 100 kilong ligaw na giant grouper. Sa may dagat na tinatawag nilang Blackwater Trench. Parte yun na napakalakas ng agos sa ilalim. 7 grupo ng mangingisda sa probinsya ang tumanggi, Miss Shen. Ang Fisher Union tumanggi rin. Lin Feng, sa loob ng 10 taon, 3 barko na ang nilamon ng Blackwater Trench. Ang agos sa ilalim ay parang makinang panggiling ng karne. Kapag pumasok ang barko, hindi na susunod sa timon. Tatanggapin ko ang order na ito. 3 milyong gantimpala. Pabayad ang kalahati ngayon din. Gaganapin ang banquet pagkalipas ng 3 araw. Sigurado ka ba riyan? Dito sa binti kong ito ako nasugatan noon. Isama niyo ako. Hindi mo mahuhuli ang 500 kilong grouper gamit lang ang lambat. Kailangang gumamit ng kawil. Steel cable na tali para sa isda. May kasama pang hydraulic winch. Kapag kumagat na, kailangang hilaing maigi. 1,500 litro ng krudo. 3,000 litro ng tubig. Pagkain para sa 15 araw. Kargado na ang lahat sa barko. Pwede na tayong umalis kahit kailan, Kuya Feng. Lin Feng. Siguraduhin niyong makakabalik kayo ng ligtas. 3 barko na ang nilamon ng Blackwater Trench. Ito na ang ika-4. Ginagaranti ako pagdating sa ika-4. Babalik tayo ng buhay. Fenghai, full speed forward. Target, Blackwater Trench. Darating na ang bagyo. Kumapit ang lahat. Tio, kumusta ang taas ng alon? 4 na metro ang taas ng alon. Ihip ng hangin mula sa hilagang kanluran. May malakas na agos sa ilalim. Kuya Feng, hindi na tayo pwedeng sumulong pa. Nasa ilalim lang natin ang kanal. Ang lalim ay nasa 30 metro. May nakatigil na dambuhala sa ilalim. Ihanda ang pamingwit.
Gamitin ang buong eel bilang pain. Ang laki ng bibig ng lapu-lapu na yan, daan-daang kilo ang bigat. Hindi niya papansinin ang maliliit. Alang, buksan mo na ang livestream. 5,000 viewers na tayo. Lahat sila nagtatanong kung nasaan si Kuya Feng. Sabihin mo, nasa Blackwater Trench tayo. Nagwawala na ang chatbox. Sabi nila, 10 taon na walang nangahas pumunta rito. Kumagat na. Dambuhala. Luwagan ang reel ng 3 ikot. Huwag mong biglayin. Hindi bababa sa 300 kilo ang hila nito. Bumubulusok siya pababa. Kuya Feng, magpakawala ka pa ng 2 ikot ng nilon. Lumihis na ng 15 grado. Hinihila niya tayo papunta sa bahagi ng mababatong bahura. Kuya, hindi natin siya pwedeng hayaan na magtagumpay. Pinapagod niya tayo. Ang talino ng isdang to. Hila pahinga, ganyan lang dapat. Kapag nanghina na siya, saka tayo bumawi. Lumulutang na siya. Tio, bitawan mo na ang reel, bawiin ang linya. ASC. Ihanda ang lambat. Bilisan nyo. 80,000 na ang nanonood. Puno ng Fish King ang chatbox. Kuya Feng, tinatawag ka na nilang Fish King. 500 kilong lapu-lapu. Buhay na nakuha. Bakit na naman siya nasa trending? Walang silbi ang mga black propaganda natin. Natabunan lahat ng livestream niya. Mag-livestream na rin tayo. Sumakay tayo sa kasikatan niya habang uso siya. Tutal, wala namang nanonood sa mga banat natin. Kung ganon, ipagsigawan natin sa harap ng buong internet. Kuya Feng, ang daming tao sa daungan. Ngayon lang naging ganito karami ang tao sa King Shibay. 40 taon na akong nagluluto. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Napakaganda ng kalidad nito. Piging. Ngayong gabi na ang piging. Ang hari ng lapu-lapu ang magiging bida sa main course. Kuya Feng. Ilalagay namin ang pangalan mo sa menu. Kuya Feng. 30 grupo na ang nagtanong ngayong araw. Kung paano sumali sa kooperatiba. Hindi na tumitigil ang telepono. Ito ang barko ng hari ng karagatan. Mga kaibigan. Kahit sa hangin, naamoy mo ang dagat. Nakakamangha. Ubong-ubos lahat. Alang. Doble ang kita sa benta bukas. 50% doble ang kita sa benta bukas. Tipunin lahat ng bangkang pangisda ng kooperatiba. 2,000. Lin Feng, noong nakaraang buwan ay 400 lang ang nakuha ko. Ngayong buwan, 5 beses na ang laki. 5 beses talaga. Siya ang kuya ko. Pero noong yumaman na siya, blinok na niya kaming buong pamilya. Nakakalungkot, 20 taon na pagsasama, pinuputol lang niya ng ganun-ganun lang. Si Lin Feng, yumaman lang ay nakalimot na sa pinanggalingan. Ama, ina. 20 taon na namin siyang pinalaki. Ngayon, pati tawag hindi na niya sinasagot. May nagpapakalat ng maling balita tungkol sa kanya. Lumipat kayo agad ng usapan. Ipagdiinan niyong wala siyang utang na loob. Huwag na huwag babanggitin ang pera. Baka tayo pa ang mabisto. Hindi galing sa amin ang mga posts na yon. May nagpapanggap lang. Huwag kayong maniwala sa mga screenshot sa internet. Ano ba ang alam ninyo? Si Lin Feng ay isang taong walang utang na loob. Kung matapang siya, humarap siya sa atin. Harapin niya tayo sa harap ng live stream para maliwanagan ang lahat. Huwag ninyong patulan ang mga yan. Ang katotohanan ay hindi kailangang ipagsigawan. Ang ebidensya ang magsasabi ng totoo. 19, epektibo ang kwento natin kahapon, 19. Epektibo na ang kwento natin kahapon. 2,000 katao na ang nanonood. Ituloy niyo lang ang pagpapaawa. Ngayong gabi, kailangang makuha natin ang simpatya ng publiko. Ito ang aking ina. Ang inang pinabayaan ng kanyang sariling panganay. Tignan niyo siya. 50 taong gulang na. Araw-araw ay luha ang baon. Si Feng. Noong yumaman, hindi na nakilala ang kanyang pamilya. Mula pagkabata, ako ang kasama niya. Ako ang nagluluto para sa kanya. Ako ang nag-aalaga. Ngayong sikat na siya. Blinok na niya kaming lahat. Nagawa na ang plano. Ang mga nagdududa sa comment section ay natabunan na ng bashers. Ituloy niyo lang. Ipagdiinan niyo ang pagiging walang utang na loob niya.
Hinihiling ko sa inyong lahat na tulungan niyo ako. Kuya Feng. 10 kaming taon na nagtiis pagbubuhat para sa kanila. Ngayon, kami pa ang masama. Tayo na. Sabay-sabay tayong mag-spam sa live stream niya. Ipaalala natin kung paano siya nagbubuhat noon. At kung paano namin siya pinag-aral. Ilantad nating lahat. Tumayo kayo, gobyerno ninyo ang mag-bash sa stream niya. Pagkatapos, sasabihin lang nila. Dadagdagan na naman nila ang kaso nating cyberbullying. Huwag kayong paluloko. Since gusto nilang magharap ng harapan. Sige, 3 araw mula ngayon. Sa Qingxi Bay Pier. Harapan nating linisin ang lahat ng utang-utang. 3 araw mula ngayon sa Qingxi Bay Pier. Witness ang buong internet. Tignan natin kung paano kalulusot. Tinanggap mo ang hamon, mabuti. Pero hindi sapat ang salita lang. Ang records ng bank transfer. Ang mga resibo ng bayarin. Ako na ang mag-aayos ng mga lumang listahan. May hawak din ako. Noong mga panahong walang tigil ang trabaho ni Feng. Tayong lahat ay nakasaksi lang. Kumpleto tayo sa saksi at ebidensya. Kayo ang nagpapaasa sa kanya. Siya pa rin ang bumubuhay sa pamilyang ito. Feng. Anak, sobra ang utang ko sa iyo sa buhay na ito. Natapos na ang pag-aayos ng talaan ng 10 taon. 47 transaksyon, 1.86 milyon. Bawat isa may ebidensya na pwedeng beripikahin. Bawat transaksyon may record na pwedeng beripikahin. Ang bank transfer ang balangkas. Ang talaan ang laman at dugo. Ang ang kaluluwa. Kapag pinagsama ang 3. Kahit magpalusot pa sila, wala ring saysay. Talaan ng 10 taon. Bukas, sa harap ng buong internet natin ito ayusin. Pinagpaguran mo ito, ibinibigay ko na sa iyo ang ebidensya. Ipaubaya mo sa akin ang barko, ako na ang lalayag gaya ng dati. Hindi pwedeng maantala ng usapan ng mga tao ang trabaho ng kooperatiba. Feng, saang parte ka pupunta ngayon? Nakausad na hanggang susunod na linggo ang mga order ng kooperatiba. Kailangan pa nating makahuli ng mas marami. Feng Hai Hall. Ulat pangisdaan ng MI Station. 3 online media outlets. Lahat nagsabing pupunta. Ang balitang ito. Mas malakas pa ang dagundong kaysa noong huling King of Grouper. Kuya, bukas tayo magharap-harapan. Maraming media sa lugar. Maraming media sa lugar. Ilagay natin sa pwesto ng kooperatiba, sakto pang promo. Kumalat na sa buong lungsod ang balita. Pati Yi Station dumating na. Bukas, lalabas tayo ng isla. Kung gayon, tuluyan na tayong hindi makakabangon. Ano naman kung 10 taon na ang lumipas? Walang ebidensya, sino ang makakaalala ng malinaw? Wala siyang maipagtatanggol. Kuya, pinaaral mo ako, malaking pasasalamat ko yon. Pero hindi mo ako pwedeng apihin habang buhay. Nang umangat ka, minamaliit mo na kami. Masyadong mabilis ang takbo. Bagalan mo kung hindi wala kang dating. Tama na. Sobra na talaga. Tio Lin. Lahat ng ito ay record ni Lin Feng sa loob ng 10 taon. Bukas tayo magharap-harapan. May sasabihin ka ba? 10 taon. Wala akong ibinigay sa kanya. Lahat ay kinita niya mismo. Feng. Bukas tayo magharap-harapan. Kakampi mo si Ama. Utang namin sa iyo ang 10 taon ng katarungan. Bukas ibabalik sa iyo ni Ama. Lin Feng. Sa harap ng buong internet, linawin mo. Nang yumaman ka, bakit hindi mo kinikilala sina Ama at Ina? Pati mga kapatid mo, hindi mo na inaalintana. Kuya, nagkakapit-bisig tayo sa buhay. Ako ang nagbenda ng sugat mo. Ngayon sikat ka na. Tapos binablock mo na kaming lahat. Feng, anak, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo naman ang mga kapatid mo. Hindi pwedeng mabuwag ang pamilya natin. Sandali. Sila ang naglabas ng mapanirang post na ito. Huwag munang magmadali sa paghatol. Hintayin natin kung ano ang sasabihin niya. Sinasabi nilang wala raw pakialam si Lin Feng sa pamilya. Ngayon linawin natin ang 20 taon. Sino ang nag-alaga kanino? 27 yuan na matrikula sa high school, 23 yuan.
Ang 12,000 ay hindi galing sa pamilya. Si Lin Feng ang nagbuhat ng mga sako ng buhangin para kitain yon. 5 mao bawat sako. 27 yuan, 76,28 yuan. Matrikula sa kolehiyo. Iyon ay kinita ni Lin Feng sa pagharap sa malamig na dagat ng taglamig. Noon, 20 pa lang siya. Puno ng peklat ang magkabilang kamay niya. 200,000 deposit para sa pag-aaral sa abroad. Iyon ang nakuha niya matapos isanla ang minanang bangkang pangingisda. Ngayong taon pa lang sana maibabalik ang bangka. Halos nawala pa nga. Sa loob ng 10 taon, 47 na transaksyon na umaabot sa 1.86 milyon. Bawat sentimo ay kinita ni Lin Feng sa pagsugal ng buhay niya sa dagat. Sino ba ang may hawak kanino? Nakasulat yan ng malinaw sa papel. May pirma pa nga. Bawat isa may ebidensya. Ang mga paratang ng pamilya Lin kanina. Alin ba doon ang tumatama? Bilang nakababatang kapatid. Ano bang pakay mo? Ikaw ba ang nag-post niyan, sumagot ka ng diretsyo. Ano bang pakay mo? Lahat idea ni Kuya. Siya ang nagutos sa akin na mag-live para magpaawa. Lahat gawa niya. Wala akong kinalaman dyan. Ikaw ang sumulat ng plano. Ikaw ang nagbago ng pamagat ng blog post. Lahat itinuro mo sa akin. Lahat itinuro mo sa akin. Huwag ninyong takpan ng screen, hayaan ninyong linawin nila ang lahat. Akala mo ba walang nakakita? Huwag ninyong takpan ng screen, hayaan ninyong sila mismo ang magpaliwanag. Akala mo ba walang nakakita ang mga tao? Ang mga ebidensya na yan. Sapat na. Tama na ang away. Ang utang ng pamilyang ito kay Feng. Ako na ang babawi ngayon. Nasugatan ko ang paa ko sa dagat. Hindi na ako makapangisda. Noong 17 si Lin Feng, kinabukasan tumigil na siya sa pag-aaral. Siya ang bumuhat sa buong pamilya. Siya rin ang nagpaaral sa mga kapatid niya hanggang makatapos ng kolehiyo. Sa matinding lamig ng taglamig, pumapalaot siya para mangisda. Magkabilang kamay niya, nagyelo at binalutan lang ng tape. Magkabilang kamay niya, nagyelo at binalutan lang ng tape. Sa ganitong hirap, tiniis niya ng 3 buong taon. Ang kumpanya ni Ziyuan at ang proyekto ni Xiwei. Ang utang sa bahay at ang mga pabor sa mga kamag-anak. Lahat iyon, si Lin Feng ang sumalo. Ako at ang nanay niya wala kaming ginawa. Hindi dahil hindi ka mahal ng tatay mo. Kundi dahil nahihiya siyang mahalin ka. Feng. Nagkamali ang tatay. Nasaktan kita. Pasensya na sa iyo ang tatay. 10 taon kong hinintay ang salitang iyan mula kay tatay. Tumayo ka na. Mula pa noong junior high, sumusunod na ako kay Kuya Feng. Laban lang. Ni isang reklamo, hindi ko siya narinig. Ngayon lang may nagsalita para sa kanya. Tay, nababaliw ka na ba? Sa harap ng buong internet, yumuko ka sa kanya. Paano pa kami ni Xiwei makakaharap sa mga tao pagkatapos nito? Tapos na. Lubos ng tapos. Umalis na tayo, nariyan na lahat ng bayarin. Ano pa ba ang dapat sabihin? Kakatingin lang ng imbitasyon sa auction. Para sa isang top-level na handaan sa buong bansa. May kulang na pangunahing seafood na ihahain. Ikaw ang pinapangalanan nila. Kailangan nila ng pangunahing seafood para sa top-level na auction. Gusto nila ng isang bluefin tuna na pang top grade. Naghahanda na ang Fenghai vessel. Sa loob ng 3 araw, lalayag tayo papuntang malayong dagat. Bluefin tuna na pang top grade. Kuya Feng, nababaliw ka na ba? Nasa malayong dagat ang bagay na yan. At abutin yon ng hindi bababa sa 5 araw na biyahe. Lin Feng. Sa area ng malalayong alon sa dagat, aabot sa 5 metro ang taas ng alon. Ang laking barko, alog na parang dahon. Tiyo, alam ko. Pero ang Fenghai vessel, hindi naman ginawa para sa pamamasyal malapit sa baybayin. Ziyuan, ano na naman ginagawa mo? Umuwi ka na lang at hayaan mo silang magreklamo. Sige, murahin mo na. Pagkatapos ng mura, kailangan pa rin nating mabuhay. Kuya, kasalanan ko. Wala na ang kumpanya. Wala nang pera. Wala nang natira. Bigyan mo ako ng kahit anong paraan para mabuhay. Kuya, wala na ang brand ko. Wala na ang proyekto. Tumakbo na lahat ang mga kliyente. Ayoko na rin ng mga sosyal na brand. Bigyan mo na lang ako ng trabahong may makakain. Gusto mong kumain? Pwede. Pumunta ka sa kooperatiba at magbenta ng isda sa pantalan. Walang special treatment.
Gagawin ko rin. Sa card na ito pumapasok ang panggastos tuwing ika-5 ng buwan. Ang pagtaguyod sa nanay at tatay ay tungkulin ko. May bagong email ang komite. Darating ang 17 top Japanese food groups. Ang finale na huli sa dagat, 3 milyon ang panimulang bid. Walang kapantay ang tagpo. Lahat sa Fenghai vessel, makinig sa utos. Sa loob ng 3 araw, kumpletuhin ang mga rasyon. Suriin ang makina ng barko. Ihanda ang lahat ng safety gear. Umalis. Feng. Sa malayong dagat, may paparating na bagyo. Naglabas na ng babala ang weather station. Sa lakad na ito, ituloy lang ang pagsulong. Bluefin tuna. Ako, si Lin Feng, desidido na. Huwag na kayong mag-alala sa babala ng bagyo. Sa malayong dagat na may malakas na agos. Paboritong pukhuli ng top-grade bluefin tuna. Mas malakas ang alon, mas matataba ang isda. Feng kuya, 800,000 na ang live viewers. Buong internet, pinapanood tayong sumugod sa bagyo. Mababa ang lipad ng mga ibong dagat. Sumsabog ang kawan ng maliliit na isda. May mga tao sa ibaba. Tio, bilisan mo sa timog silangan. Kuya, sa alas 11 may buhos sa ibabaw ng tubig. 3 linya. Tiyak na top-grade bluefin tuna yon. Hinahabol ang mackerel. Hindi 3 buhos ng tubig. 6. Sa ilalim, may at least 6 na top-grade bluefin tuna. Kinokordon nila ang kawan ng mackerel. Alang, ihanda ang mabibigat na gamit. 3 araw kong kiniskis ang kawit na ito. Huwag mong sabihin bluefin tuna lang. Kahit si Dragon King ng dagat pa ang makakagat dito, hindi makakatakas. Feng, kaya ba? Itinutulak ng agos ng dagat pakilagang kanluran. Lumiliko ang kawan ng isda papunta sa gilid ng dark current area. Huwag muna ngayong kumagat. Kapag hinabol pa, mapupunta ito sa malalim na tubig. Kumagat na sa kawit. Feng kuya, mali ang lakas na ito. 300 jin ang bigat ng hila pa itaas na ito. Hindi pwedeng hilahin ng sapilitan. Tumatakbo papuntang malalim na tubig. Hayaan mo muna siyang humila. Hintayin nating makabawi siya ng hininga. Nakabawi na ito. Ngayon na, alang. Ikutin mo ang reel at dagdagan ang puwersa. Hilahin mo pabalik sa akin. Patibayin mo ang kapit at hintayin ang ikalawang bugso nito. Tandaan, sa pagkuha ng bluefin tuna, hindi lakas ang sukatan. Kundi kung sino ang unang maubusan ng hininga. Ang huling ito ay hindi bababa sa 400 jin pataas. Ang limit ng winch namin ay 350 lang. Hindi 350 ang limit. Pinalitan ko na kayo ng heavy-duty na winch. Kaya nitong 500 kilo. Hilahin niyong tuloy-tuloy. Lahat kapit ng maigi. Ahon na siya sa tubig. Tio, iliko mo ng 15 degree pakaliwa ang dulo ng bangka. Hayaan mong ang katawan ng bangka ang bumawas sa bigat ng winch. Alang, ikabit mo rin ang pangalawang kable. Nakaikabit na ang pangalawang kable. Kuya Feng, sabay na ang 2 kable. Itulak natin hanggang 600 kilo ang limit. Hindi ako naniniwalang hindi natin ito mahihila. Ang hayop na ito, may 2 tira pang lakas, Feng. Sa akin na ang huling buhat. Kapag pumuti na ang tiyan, itusok ko ang gaff sa hasang niya. Ubos na ang lakas niya. Lahat maghanda sa huling hila. Bibilang ako hanggang 3. 1, 2, 3. Hila. Nasuksok. 400 jin na bluefin tuna, bihirang huli. Nakuha natin. Feng, mula 16 na anyos pa lang ako, nangingisda na ako sa dagat. Nakasama na ako sa 11 bangka. Ang isdang ito. Ang pinakamalaking bluefin na nakita ko sa buong buhay ko. Bumalik na tayo sa pantalan. Mga solid, tingnan niyong mabuti. 400 jin na buhay na bluefin tuna. 400 jin na buhay na bluefin tuna. Kakabunot lang mula sa kailaliman ng dagat. Si Kuya Feng ang nangunguna sa grupo. 6 na tao bawat bangka. Nakuha namin sa loob ng 4 na oras.
Kaka-inform lang ng komite, Kuya Feng. Lahat ng 17 top buyers ay narito na. Sa iyo ang huling auction slot. Ang panimulang bid ay 3 milyon. Walang hanggan pataas. Mga ginagalang na bisita. Susunod ay ang final lot ng auction na ito. Ang featured lot. Mula sa South China Sea, sa bahagi ng malalalim na agos. May bigat na 407 gin. Isang top grade na bluefin tuna. Pakitaas natin si Fish King Lin Feng. Wow! Ang panimulang bid ay 3 milyon. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 100,000. Pakibid na po, mga ginagalang na bisita. 3.5 milyon. 4 milyon. Ang kalidad ng bluefin na ito ay number 1 sa buong Asia ngayong taon. Hindi kuripot ang Treasure Seafood House pagdating sa pera. 4.2 milyon, 4.5 milyon. 5 milyon, 8 milyon. Special supply, walang tawaran. 8 milyon, unang tawag. 8 milyon, ikalawang tawag. 8 milyon, ikatlong tawag, sold. Binabati natin ang misteryosong special supplier. At binabati rin natin ang may-ari ng isda na si Lin Feng. Ginoong Lin Feng. 400 gin na bluefin tuna, bihirang huli. Sa bahagi ng mga bahura sa malawak na dagat. Mula ngayon, 8 milyon na ang halaga niya. Opisyal ka ng kinoronahang alamat na Fish King ng industriya. May gusto ka bang sabihin? Feng, anak ko, Feng ko. Nabenta sa 8 milyon at kumalat sa buong merkado ang balitang isa siyang alamat na Fish King. 8 milyon ang benta at sa merkado, alamat na agad ang tawag sa kanya. Fish King, sa tagumpay mo ngayon. Ano ang pinakagusto mong pasalamatan? Nagpapasalamat ako sa araw na umalis ako sa aming bahay noon. Kung hindi, muntik ko nang makalimutan. Para talaga ako sa dagat na ito. Mga grouper, 6 gin 8 liang, 6 gin 2 liang.